pag ang mag-asawa ay pinagbuklod ng Panginoon, nagmamahalan ka isa't isa, bonus na lang yung anak. Oo, bonus. No, di ba? Pero may mga mag-asawa na pag hindi nagkakaanak, that would also be the reason magkaroon ng hiwalayan. Hiwalayan. Oo. Kasi obligasyon yan under the law Oo. na dapat gumawa kayo ng pamilya. Kung hindi nga halimbawa mabigyan ng anak. Yun. Oo. Pag impotent o baog yung isa sa inyo, That would be the reason. magkakaroon ng conflict do sa inyong samahan na pwedeng mauwi sa hiwalayan. Pero naniniwala ka ba, partner, na bonus na lang yung pagkakaroon ng anak? Kasi nagmahalan kayo lang namang dalawa di ba? Pwede. Ako, buti nga sila, pinoproblema nila, walang anak. Yung iba, naghiwalay dahil sa dami ng anak. May ganon? May ganon, partner? Hindi mo na mapakain Di ba? 12 yung anak mo, tapos... Umuo ka ng basketball, bumuo ka ng Team. basketball team, pagkatapos ang sweldo mo, minimum wage. Paano mo bubuhayin 12? Grabe. Diba? Hindi na itanong ko sa partner, kasi ngayon, talamak yung online, online adoption. Partner, ito sa batas, diba? Yung pag-aampon. Yan. Ano ba ang nakasaad dyan? Kasi meron din tayong DSWD, no? Yung NACC na nakapaloob dyan. Partner, tumutulong sa mga gustong mag-ampon. Ayon sa ating batas, no, pag ikaw po ay umampon ng bata, no, kailangan dumating yan sa mga ahensya ng ating gobyerno na binibigyan ng kapangyarihan na mag-approve ng adoption papers ng bata. Sa ngayon, meron tayong batas na tinatawag na yung creation of the National Authority for Child Care. Yeah, the NACC. Sila po yung namamahala ng mga kaso na kung saan ng mga walang anak ay gustong mag-ampon. So, dalawang klase kasi ang pag-aampon ng bata. Kung local, Pilipino mismo mag-aampon, yun yung tinatawag before na domestic adoption, pero ngayon inabsorb na yan ng National Authority for Child Care. This is under the DSWD, DSWD, that is a sub-agency ng DSWD. Meron din tayong tinatawag na inter-country adoption. Inabsorb na din yan ng National Authority for Child Care. Sila na din na may kapangyarihan dyan. Pero pagdating doon sa inter-country adoption, yan ay dumadaan sa accredited adoption agency ng bansa na kung saan nakatira yung foreigner. Ayun. Halimbawa, partner, mag-asawa. Like for instance, kung mag-asawa ay dito nakatira sa Pilipinas at mag-aampon sila, kinakailangan nilang magsampa ng petisyon sa National Authority for Child Care. At ang kagandahan dito, hindi na kailangan mag-hire ng lawyer. So kami nawawalan ng opportunity na magkaroon ng kliyente. Pero dati meron, partner, mahirap mag-ampon. Mahirap mag-ampon kasi unang-una magastos yan because you will be hiring a lawyer. May acceptance fee, merong appearance fee, may documentation fee, lahat ng fee. Nando doon pag nag-hire ka ng lawyer. So kada kilos mo, bayad ka doon sa abogado, di ba? At siguro napansin niya ng ilang mambabatas, that is why they created the National Authority for Child Care. Ngayon, pag nag-file ka ng petition for adoption, hindi mo na kailangan pumunta ng korte because before it was a judicial process. But this time, this is only an administrative process. Meaning, ang pag-aampon na hindi na kailangan dumaan sa hukuman, kundi sa National Authority for Child Care. Ayan, so tipid. Kaya lang nawalan kami ng trabaho. Yun lang naman yung partner. Kasi sa kanila pa lang, pinoproseso na. Nawala yung paano na kung ang master mo ay adoption. Pero sa akin, halimbawa ko yung mag-aampon, malaking tulong ito, advantages to, partner. Napakalaking kaluwagan. Advantage on the part of the adopting parent. Unang-una, less expensive. Pangalawa, it is faster as compared with the judicial process. Lang. Approximately, tumatagal yan ng
3 years or even more than 3 years kasi alam mo naman, Ano pa, husgado. no? Oo, ino-observe Diba? pa. Oo. Tapos, minsan may trial period pa nga Oo. yan kapag inter-country adoption yan. Ayun. Tsaka yung kakayahan na kaya mong buhayin. Oo, may yan, good moral yan trabaho na yan ng character. National Authority for Child Care. May mga Oo. social worker na magkakandak ng examination, Oo. investigation, para malaman kung kung Karapat-dapat ba? karapat-dapat ba yung mag-aampon kasi yung financial capacity mo to adapt ay tinitingnan kasi kaya nga ipapa-adapt to para magkaroon ng magandang kinabukasan. Correct. Oo. Baka mamaya hapit na hapit din kayo tapos gusto niyo pa mag-adapt. Nag-ampon. Di ba? Saan dito partner pumapasok yung online, di ba? Itong Adoption, online yung na to, scam. ito nakikita ko din to sa Facebook. Oo. May nagpapa-adapt. So aside from the fact na very expensive yan, Oo. online adoption is illegal. Correct. Illegal yan. Bawal. That is considered as qualified trafficking yan. Kaso yun, Kaso partner. yan, Mananagot makakasuhan ka sa kayo, batas. pare-pareho kayo, yung nagpapa-adapt at yung nag-a-adapt ay pare-parehong sasabit, no? Oo. Sa trafficking dito. Sabi nila, hindi naman nila malalaman yan. Yun ang- Natago namin oo. yan. Oo. Tapos, yung iba alam mo ginagawa, para hindi na dumaan sa adoption, Oo, partner. pinepeke yung birth certificate ng bata. Palagay mo, mga 1-month-old pa lang, Oo. iparirehistro sa civil registrar na sila yung naging talagang biological parents nung bata. May consent, So, may consent ba yan nung talagang biological? Ano? Wala kasi nga online to, mga illegal to itong online binebentang na. bato na to di ba? So pwedeng may consent kung sila anak yung mismo nagpapa-adapt yung parents na Oo. walang kapera-pera Yun nga. ibebenta. Oo. Ang gagawin, sige, parehistro nyo na lang, hindi ako mag-o-object dyan. So irirehistro sa civil registrar. Yun, attorney. So yung mga gumagawa ng ganon, may criminal responsibility din kayo dyan. Aside doon sa qualified trafficking nga, simulation of birth yan sa ilalim din ng revised penal code. Sino kakasuhan? Yung nag-ampon? Yung nag-ampon. Kasi siya magre-rehistro No, simulation of birth, ibig sabihin, pinarehistro mo ang isang birth ng bata sa ilalim ng iyong pangalan, pero hindi ka naman talaga nagbuntis. Teka muna, attorney. Parang ano yan halimbawa, yun nga, ako yung nag-ampon. Pinadiretso ko agad under my name, no, yung bata. Hindi na ako dumaan dun sa Administrative process. Paano mo mamomonitor, attorney, na nagkaroon ng gano'n, may magsusumbong? Pwede magsumbong. Ganito yan. Kasi minsan yung iba, tanda-tanda na, wala pang anak. Oh. Di ba? Ma-check mo sa record yun. Menopause ka na, nagkaanak ka pa. Maraming kasong ganyan. Menopause na, kumuha ng bata, tapos nire-rehistro. Pag may nagreklamo sa'yo, nagsumbong sa'yo sa otoridad, ay, 45 years old na yan, no? Tapos biglang nagkaroon ng anak, nirehistro doon sa civil register. Bigla na lang kami nagulat, may Baby na. birthday party dyan after 1 year. Marami pa namang marites Oo, ngayon. tanda-tanda niya na, no? 45 na yan, mga anak pa ba yan? O 50 years old na? Matcha-charge ka ng simulation of birth. Simulation of birth. Yan, sa revised penal code yan. May criminal responsibility ka ngayon. Dahil doon sa pagrehistro ng kapanganakan ng isang bata na hindi naman ikaw ang tunay na magulang pero inilagay mo sa Pangalan. apelyido mo yung bata. Ganon din ito sa online. Yan yung sa online. Miski hindi online or hindi online, nangyayari yan Maraming gumagawa niyan. Pansinin mo kung may kakilala kang 70 anyos, so 60 years old, tapos ang anak niya 10 years old pa lang. Yung mga ganon, no? Magtataka ka. Magtataka, ba't nanganak ka pa ng 50 years old? Tapos pangalan mo yung ano. O kaya 55 na siya, tapos may 10 years old siya. Delikado pa din yung 45. Tapos apelido mo yung Tapos dinadala. apelido. Di ba? Bigla na lang nagulat ikaw, may birthday party ng bata, 1 year old na. Oo, yun lang. May monitoring daw ba, attorney, sabi ni Ordinary, kung
after mo mag-ampon ang DSWD, meron pa din, no? May trial period dyan na tinatawag. Yes, that's true. Oo, Mga may 6 narinig months ako. trial period, no? Kasi hindi naman basta-basta pababayaan ng social worker yan Oo. na pababayaan ka na lang after the approval of the adoption papers. So they still are responsible na i-monitor, no, and try to observe kung yung bata ba nakakapag-adapt doon sa environment under the new family. May kasama pa Tapos yun. yung bang pamilya talaga may kakayahan. So parang oversight committee ng Congress yan eh. Ang ganun din. The same principle sa Kongreso, pag nagbigay ka ng budget, the oversight committee has the responsibility to monitor. Oo. Ganon din dito. After the adoption approval, the National Authority for Child Care or the mga social welfare has the obligation to monitor. Kasi the primary objective here is the welfare of the child. Oo. Ayan. So yun pala partner. Tsaka wala namang lihim na hindi na ibubunyag, no? Kahit in good faith ka na sa gusto mo, pero mali pa rin. Oo, kasi yung iba Oo. nag-aampon, inaalipin lang ang bata. Ay, may mga ganun. Oo. Ginagawang alipin pagka nagkaedad-edad na di ba? Oo. Kaya kailangan ma-ensure na nasa tama ding katayuan yung mga nag-adapt. Kasi kapag napatunayan na wala ka namang kakayahan pala mag-adapt, no? O kaya nidiscover after several years na inaabuso mo yung bata. Kukunin yun. Oo, Babawiin yun. kakansilahin yung Adoption. yung adoption na approval niyan at magre-revert doon sa original na biological parents. O kaya pala doon po papasok yung mga social welfare natin, Yes, partner. They are oo. monitoring, no? Ayun pala. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your rights.